Ako si Bok, lumaking mahirap pero mataas ang pangarap. Bali kahapon nga 6:00 nang magising ako. Pero paputol-putol yung tulog ko kapag ginigising ako ni mama kapag nauuhaw siya o papalitan yung diaper niya. Bumili nga lang muna pala ako ng almusal dito kila Ate Pina. Tapos ay naghahanda ako lagi ng prutas kapag kakain si mama. Si mama po kasi ay na-stroke at paralyzed ang kaliwang katawan niya kaya hindi rin siya makalakad. Halos magdadalawang linggo na nga pala mula nang makauwi kami galing sa ospital. At dahil nga hindi na ako makapagtrabaho dahil walang kasama si mama ay ginawa ko nagnegosyo. Pero hindi lang si mama yung inaasikaso ko dito. Bali meron akong tita na may psychological disorder kaya binibigyan ko din ng pagkain. Bali patira lang naman kami dito sa bahay at sa dulong bahay siya nakapwesto. Tapos ay kumain na rin ako para naman may lakas kahit papano. After namin kumain ay ibinigay ko na kay mama yung mga gamot niya para sa umaga. Tapos ay nag-message nga sa akin si Ate Bebe at ang sabi niya ay kuhanin ko na daw yung papayaram sa akin na pangmasahe na makakatulong nga para sa kamay at paa ni mama. Bali ito nga pala si Ate Bebe yung tindahan sa may kanto namin. Kaya naman shoutout po sa inyo Ate Be at sobrang dami nyo na rin naitulong sa amin. Pag uwi ko nga ay sinubukan ko na to agad kay mama. Dito nga ay gumalaw yung hinlalaki ng paa ni mama. Ibig sabihin ay mataas talaga yung chance na makalakad ulit siya kasi gumalaw na. Matutulog nga sana ako ulit saglit pero wala pang isang oras ay tinawag na ako ulit ni mama kasi daw ay nadumi siya. Kaya naman pinalitan ko na siya ng diaper dito. Tapos ay hinihila ko nga siya kasi nalalaglag siya sa may higaan niya. Hindi ko nga siya pwede ipwesto sa bandang gitna dahil hindi nga siya makakaupo. Doon nga lang kasi siya kumakapit sa may bangko. Hindi na nga ako ulit natulog tapos aalis nga ako para pumunta ng palengke. Mabuti na nga lang kahit papano ay may bike ako para tipid sa pamasahe. Kada 2 araw lang kasi tinatagal yung diaper ni mama kaya naman bumili na ako ulit. Pagbalik ko ng bahay ay inintindi ko na itong ulam namin para sa tanghali. Nagluto nga ako ng pakbet tapos nang mapakain ko na si mama at yung tita ko na may psychological disorder ay nagulat ako dahil may tumunog. At ito ang plato na babasagin ay hinagis nga dito sa may bintana. Kaya nga din namin siya dinala sa may pangatlong bahay dahil nga nambabalibag siya ng kung ano mahawakan niya. Pero kung hindi naman niya hinahagis ay kinukuha ko dun sa loob para mahugasan. 12:00 nga to ng tanghali at napagdesisyonan ko matulog muna ulit para makapagpahinga kahit saglit tapos magkalakas ulit. Magtitinda pa kasi ako para kumita. Dahil nga hindi na ako makapagtrabaho ay kailangan kong gumawa ng paraan. Kaya naman galing sa tulong nung nasa ospital kami ni mama ay nakapag-invest ako nitong tangke at kalan. Ang tinitinda ko kasi ay mga burger, sandwich at iba pang street foods. Ilalagay ko nga muna dito sa mga lagayan nito mga fishball, hotdog, fries, kikiam at iba pa. Dinidisplay ko kasi sa may labas ng gate namin kasi looban tong bahay namin. Pero bago ko buksan yung gate at i-display yung mga paninda ay sinisigurado ko na talaga nakaprepare muna lahat para kung sakaling may bibili ay hindi na maiinip sa paghihintay at tuloy-tuloy na. 2:00 na nga ng hapon na makapagbukas ako at shoutout nga pala dito kay Kuya Monching na palagi din bumibili sa atin. Tapos ito awa ng Diyos may bumibili naman kahit papano na malaking tulong para sa gamot at diaper ni mama. Shoutout nga din pala dito kay Ate Cora. Bumili nga pala siya ng fries na halagang 40 pesos. Tapos ng bandang paggabi na ay bumili ulit sa atin yung tropa natin si Angelito. Kasama yung anak niya na maligalig talaga at sobrang bibo pa. O paano hanggang dito na lang muna ulit itong video natin na to at gagawa pa ako ng tuna salad ni mama para sa hapunan niya. Yun lang guys. See you!